Alam nyo ba na noon pinaampon namin si Snowy? Nabulabog na naman dito sa ating mansyon si Mother kasi nga ngayon kailangan palabasin si Snowy dahil siya ang nakaschedule for ligo. Excited rin naman si Snowy talagang halos hindi siya makali sa pwesto pagtakbo kasi naman sobrang tumakbo. Akala mo naman talaga may iwanan. Dumiretso na rin nga siya dyan sa labas at akala niya talaga lalaya sila. Ayan, pakit pa nga sana siya sa second floor. Buti na lang napigilan agad siya ni ate. Nagtatatalan pa nga siya dito at nagtatatakbo talaga at nagyaya sa mommy niya. Natalian na nga siya pero kasi talagang hindi naman siya lalayas for today. Ay naku Snowy, imagination mo lang yan, hindi ka lalayas at maliligo ka ngayon. Sayang na sayang nga yung excitement niya. Ayan, talagang hindi siya magkaintindihan dyan pagsasabi sa mommy niya at sa Kuya Edmar niya. Natalian na siya pero hindi naman siya tinatalian daw. May pag-akyat pa nga yan dyan para mas madali siyang matalian. O diba napakagaling rin naman. Kaso mukhang na-gets na nga niya rin yung mangyayari kasi nga ayan talagang hindi siya tinatalian at kinukulit-kulit lang siya ng Kuya Edmar niya. Noong una nga nakikipagkulitan pa siya at nakikipaglokohan pero maya-maya pa nagpumiglas na rin nga siya dyan. Tinignan rin nga niya yung pinto papunta sa office area. Bakit daw kaya hindi binubuksan yan? Kaya ayan nagyaya na siyang pumasok. Na-gets na kasi niya yung nangyayari. Alam na nga niya na paliliguan siya. Kaya ayan gusto na niyang pumasok at dyan naman na siya hinuli ni Kuya Edmar niyo para madala nga dito sa grooming area. Bale, magpapaligo nga pala kay Snowy ngayon ay si Ate Shane at si Kuya Edmar niyo at syempre, nag-umpisa na nga si Ate Shane niyo sa pagtutoothbrush dito kay Snowy. Buti na nga lang fast learner din itong si Ate Shane niyo at natutunan niya agad ang pagtutoothbrush sa ating pack members. After ng toothbrush session, syempre, eto na nga tayo sa pagpapaligo at magkatulong na nga sila dyan pagkukuskos sa napakakapal na balahibo ng Snowy natin. Alam niyo ba itong si Snowy kahit yung pagkahuli niya is hindi mahaba. Yung mga balahibo niya ay Diyos ko mahirap rin talaga yung paliguan. Kasi nga kahit hindi kahabaan yung mga buhok niya, grabe sobrang kapal naman, akala mo talaga bulak at halos hindi mo na makikita talaga yung anit ng batang to. Kaya nga kapag nagsha-shed rin siya, ay Diyos ko sobrang dami talaga, akala mo nag-ani. Anyway, sabang busy nga sila pagpapaligo dyan, chichikahan ko muna kayo kasi alam niyo ba itong si Snowy ipinaampon namin noon. Yes guys, pinaampon namin siya, binawi lang ulit at eto na nga yung kwento natin dyan. Bale, ganito nga mangyari nung mabili at makuha namin si Snowy, may mga puppies rin kami. Kung di ako nagkakamali, puppies yun ni Cyber. Di ko na nga maalala kung puppies ba ni Cyber or ni Malia, basta alam ko may mga puppies kami nun. Tapos naalala ko, naabutan pa nga niya si Red. Si Red po, yung pangatlong doggy namin, di ba nauna si Cyber, sunod si Malia, tapos sunod si Red, at saka pa sumunod itong si Snowy. Pero ilang araw pa nga lang sa amin si Snowy, bigla na nga pong nawala sa amin si Red, at after mawala ni Red, sunod-sunod na rin pong nanghina ang mga puppies namin nun. Dinala na nga namin sila sa vet, tapos unti-unti na rin sila nagkangwawala talaga or nagkang mamatay. Tapos ang sabi nga ng vet, distemper virus. Pero mas naloka kami sa sinabi ng vet nung sabihin niya po na meron daw palang distemper virus yung aso ng kapitbahay namin. Alam niyo naman na distemper virus, airborne siya at madaling makakahawa. Di naman kami na-inform nung kapitbahay namin na may distemper virus pala yung doggy nila. Actually, namatay na rin sa distemper virus yung doggy nila nung time na anyway, so yun na nga, dahil nga may mga puppies tayo, talaga sila yung unang tinamaan ng distemper virus dahil fragile pa nga sila. Naalala ko nga nung parang 3 na lang silang natira, si Snowy at 2 puppy, at eto nga naalala ko na puppies pala siya ni Malia. To protect Snowy, ang ginawa po namin ay dinala muna namin siya sa ibang bahay at doon muna siya nagstay. Doon po siya sa bahay ng father ko at ng time na yon doon pa po nakatira si Kuya Edmar nyo at si Kuya Edmar nyo pa rin naman at si Ate Risa yung nag-aalaga sa kanya noon. Kailangan kasi talaga namin siyang ilayo ng malayo talaga para ma-make sure na hindi siya mahawaan ng distemper. Noong time na yon nag-aalala pa rin kami kasi nga kahit pa paano na-expose na rin siya sa mga puppies namin na may distemper at kalaro pa nga niya lagi yung mga puppies na yun. Kaya natakot talaga kami na baka pati siya may virus na rin. Pero luckily, habang nandun siya kay na Kuya Edmar niya, napapansin namin na mukhang hindi man siya nang hihinaman lang. Ang nakakaloka pa, may dinala din kaming isa pang puppy doon. Sinama namin kay Snowy kasi akala namin hindi pa talaga siya nagkakaroon ng virus. Pero nangyari sa puppy na yun, habang nandun siya sa bahay na yun, ay unti-unti na rin siyang nanghina at namatay na rin siya. Yun pala, may distemper virus na rin siya. Kaya natakot kami na baka nahawaan rin niya si Snowy. Pero Diyos ko, talagang hindi siya nahawaan. Imagine nyo, nung nandun siya sa amin, hindi siya nahawaan kahit nalipat na namin siya sa ibang bahay at nakasama siya sa isang doggy na may virus, hindi pa rin siya nahawaan. Grabe katibay ang Snowy. Yun ang mahalaga talaga guys, at yun ang maganda kapag kumpleto talaga sa vaccine ng mga fur babies nyo. Kasi yung mga puppies na kasama ni Snowy ay bata-bata pa sila at wala pa sila ng ibang mga vaccine. Pero si Snowy nung time na yun, kumpleto na yung mga vaccine niya. Kaya naman kahit papano, malakas na siya at may panlaban talaga. Anyways, nung matapos nga po ang virus sa aming lugar at syempre nung
dinisinfect namin yung buong lugar. Kinuha na rin namin si Snowy. Tapos yun na rin yung time na lumipat na kami ng bahay at dito na kami napunta. Yes guys, isa rin talaga sa dahilan kung bakit lumipat tayo dito sa Taal ay dahil nga po yung ating inuupahan noon ay nagkaroon ng virus. Syempre, kailangan natin protektahan ang ating pack nung time na yon. Tatlo na lang nga sila, si Snowy, si Malia at si Cyber. Kaya naman kahit wala kaming pang panimula talaga ay umupa kami ng panibagong bahay. Lumayo-layo kami talaga at dito na kami sa Taal napunta. Habang dito na rin kami nag-start mag-vlog talaga at nag-umpisa kami sa YouTube at sa kinikita ni Mother doon kahit papano nakapag-punder tayo ng mansyon para sa ating pack members. Sabi ko nga mukhang blessing is in disguise rin yung paglipat natin kasi mula nung lumipat talaga tayo dito, medyo naging okay yung buhay natin at naibigay natin at nabigyan natin ng maayos na buhay ang ating pack members. At ngayon nga, ito na si Snowy, talagang grown up na siya, adult na siya, talagang napakaganda niyan lumaki. Sa sobrang ganda, ayan, butsyog na butsyog talaga siya at ayan, fresh na rin siya ngayon at tapos nang maligo, nagupitan na rin ang kuko ng mommy niya. Diretso pasok na rin naman yan sa loob since alam nyo namang Snowy natin, napakabait talaga niyan. Medyo nangulit nga lang siya ng konti dito sa may first floor. Na-miss niya kasi yata yung mga meals natin kaya nakipagkulitan siya ng very light. Tapos after noon, umakyat na rin naman siya. Pumasok pa nga siya sa kwarto ni Ate Shane kaya ayan, hindi siya makaalis kasi napasabit siya ng konti sa wire. Pero after noon, ayan, diretso na rin siya dyan sa room niya. Dito nga pala nila guys sa kabilang dulo si Snowy kasi nga po medyo malayo to sa aircon kasi alam nyo ba itong si Snowy kahit makapal yung balahibo niya sobrang nilalamig yan. Kaya nga ngayon na bagong ligo siya, mas lalamigin talaga yung pakiramdam niya kaya binigyan siya ni Mother ng latag dyan para nga kahit papano mas warm yung kanyang pakiramdam. At ayan nga po guys ang kwento ni Snowy, sobrang lakas ng batang yan, sobrang palaban kaya naman love na love rin namin yung bata.